Okay, class, magandang araw sa inyong lahat. Naway na sa mabuting araw, sitwasyon kayo ngayon at mabuti ang inyong araw ngayon. Ngayon, class, dahil wala tayong klase next week dahil 'di ba mayroon kayong not review. Ngunit hindi yan magiging hadlang, class, upang hindi natin ipagpatuloy ang ating talakayan ngayon. So, ano nga ba ating tatalakayan ngayon, class? Ang ating tatalakayan ngayon is meron sana akong ibabahagi sa inyo na motibasyon upang meron kayong idea kung ano ang ating tatalakayin, ngunit hindi na lang dahil naka-video naman ito. So, nais ko sana mag-participate kayo sa personal, ngunit hindi natin yan magagawa dahil konti na lang ang ating oras. Kaya video lesson na lang ako upang meron kayong ideya kung ano pa ang natitira nating talakayan at tatalakayin. Dahil at isa pa, class, ang mga topic na ito, yung topic na natira ay lalabas ito sa inyong exam. Kaya nga nais ko i-klase ito sa inyo upang meron kayong maisagot. So, ang ating tatalakayin ngayon, class, is memorandum. At bago tayo magpatuloy sa ating formal na talakayan, nais kong ibahagi sa inyo ang ating mga layunin upang magabayan kayo kung ano nga ba ang ekspektasyon natin sa klaseng ito. Una, nakikilala mga memorandum ayon sa layunin gamit katangian at anyo. Pangalawa, napahahalagahan ng memorandum bilang mabisang kasangkapan o opisyal ng komunikasyon. At ang pangalawa, nakasusulat ng maayos at organisadong memorandum batay sa isang sitwasyon. So yan, class, makakamit natin yung mga layunin na yan kapag kayo ay nakikinig at iniintindi ninyo ang ating paksa ngayon. So, ano nga ba ang memorandum, class? So, ang memorandum, class, is ito yung memo, isang kasulatan na nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o mahalagang impormasyon, tungkulin o utos. So, ibig sabihin, class, ito yung isang formal na kasulatan na ginagamit sa loob ng mga opisina o di kaya paaralan, gobyerno at iba pang organisasyon para maghatid ng mensahe sa maikli at direktang paraan. So, ayon kay Professor Maravilla Sodapreser, sa kanyang aklat na English for the Workplace 3 noong 2014, sabi niya na ang memorandum o memo ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin o kundi kaya utos. So sa memo, nakasad ang layunin o pakay ng gagawing meeting. At ayon naman kay Dr. Darwin Bargo sa kanyang aklat na Writing in the Discipline noong 2014, ang mga kilala at malalaking kumpanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationery para sa kanilang memo tulad ng sumusunod. So ano ba ito? So kapag puti daw, class, ginagamit sa mga pangkalahatang kautusan, direktiba o impormasyon. Kapag kulay rosas naman ang papel, class, ginagamit naman ito para sa request o order na nanggagaling sa purchasing department. At kapag dilaw naman, uluntian, ginagamit naman ito para sa memo na nanggagaling sa marketing at accounting department. Dahil ito, ang sistema ng kulay ay nagpapadali sa pagkilala at pag-uuri ng mga memo. At sa pangkalahatan, class, ayon din kay Bargo noong 2014, may 3 uri ng memorandum. So ano ba ito, class? Ang memorandum so ang una dito, class, is memorandum para sa kahilingan. So ano ba ang memorandum para sa kahilingan? Ito ay ginagamit upang humiling ng bagay, serbisyo, pahintulot o pondo. Halimbawa, class, kahilingan ng isang departamento ng kagamitan o pag-aproba sa isang proyekto. So yan ang memorandum sa kahilingan. At sa memorandum naman, class, para sa kabatiran, ito ay para maghatid ng impormasyon tulad ng mga patakaran, pagbabago sa sistema
o mga detalye na gagawing pulong, at ang layunin nito class is ipaalam ang mahalagang datos sa mga kailangang malaman. So, halimbawa class, kapag, di ba, upang mas maintindihan nyo pa kung ano ba talaga ang memorandum para sa kabatiran, is ito yung mga memorandum. Halimbawa kapag may napapansin kayong umuulan, so kadalasan class ito yung mga hinihintay ng mga mag-aaral na kapag malakas ang ulan, ano ba ang kadalasang hinihintay nila? Di ba? Ang suspension. So yan ang halimbawa ng memorandum sa kabatiran class, dahil ang suspension, di ba, nabibigay ito ng impormasyon na walang pasok dahil malakas ang ulan. So yan ang halimbawa ng memorandum para sa kabatiran. At ang memorandum naman para sa pagtugon class is ginagamit ito upang sagutin ang isang kahilingan o ipahayag opinion o ibigay ang desisyon ukol sa isang naunang memo o usapan. So, ang pagkakaiba-iba ng mga uri ay nakabatay kung ano ang layunin ng pagsusulat ng memo class na tumutulong sa mabilis na pagkilala sa mensaheng ito. So, mahalaga ding tandaan class, ang isang maayos at malinaw na memo ay dapat magtataglay ng sumusunod. Ito ay hinango mula sa aklat ni Soda Prasert na English for the Workplace 3 noong 2014. So, kailangan talaga class, sa paggawa ng memorandum, mayroon tayong kailangang ilagay o i-input upang mas informative ang iyong memorandum class. So, ang una talagang ilagay nyo is ang letterhead. Kinakailangan na makikita sa letterhead ang logo at pangalan ng kumpanya o di kaya institusyon o organisasyon. Gayon din ang lugar kung saan matatagpuan ito. At minsan maging ang bilang numero ng telepono. Upang mas maintindihan nyo pa class, sa paggawa ng memorandum, kinakailangan talaga na meron kayong logo, especially kapag meron kayong kumpanya o di kaya organisasyon. At ang layunin ng letterhead class, ipinakilala ang pinagmulan ng memo at gawing opisyal ito. At sa bahaging para sa, para kay at kina ay maglalaman ng pangalan ng tao o mga tao. Kaya naman ay mga tao o kaya naman ay grupong pinag-uukulan sa memo. So sa formal na memo class, kailangan mahalagang isulat ang buong pangalan ng pinag-uukulan nito. Kung tatanggap ng memo ay kabilang sa ibang departamento, makakatulong kung ilagay rin ang pangalan ng departamento. Ngunit class, nais kong i-share sa inyo na kinakailangan na hindi na siya necessary na ilagay nyo pa ang Ginoo, Binibini, o di kaya Ginang. Dahil ang layunin nito class is tiyakin na maabot ng tamang tao o grupo ang memo at maiintindihan agad kung kanino ito direkta. Pangatlo, ang bahaging mula kay naman ay nilalaman ng pangalan ng gumawa o nagpadala ng memo. Isulat ang buong pangalan ng nagpadala kung formal ang ginawang memo. Gayon din mahalagang ilagay ang pangalan ng departamento kung ang memo ay galing sa ibang seksyon at tanggapan. So, ganun pa rin class kapag merong mula kay, hindi rin necessary na lagyan nyo ng Ginoo, Binibini, o di kaya Ginang. Bakit? Dahil layunin din ito class na tiyakin na alam ng tatanggap kung sino ang nagpadala ng mensahe at saang bahagi ng organisasyon ito nagmula. Pang-apat, sa bahaging petsa naman class, iwasan ang paggamit ng numero gaya ng 11/25/2026 o kaya 30/9/26. Bakit? Ito ay para tiyakin na malinaw at tumpak ang petsa ng pagpapadala ng memo. So, madali na mag-intindihan, di ba class? So, sa halimbawa class, upang mas maintindihan nyo pa, is ika-12 ng Nobyembre. So, yan lang ilalagay nyo sa petsa class.
Panglima, ang bahaging paksa naman ay mahalagang maisulat ng payak, malinaw at tuwiran upang agad maunawaan ang nais ipahatid nito. So, ano ba ang payak, class? So, ang payak is yung maikli na pangungusap na madali lang maintindihan. Hindi mo kailangan na sa paglagay mo ng paksa, hindi ito nakatambalan, hindi ito nakahugnayan, hindi ito nakalangkapan dahil masyado nang mahaba. At kadalasan class, kapag masyadong mahaba ang iyong paksa is medyo nakakalito. Kaya class, kapag nakapayak, sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkakalito at mas mapapabilis ang pagtugon o pag-unawa sa mensahe ng memo. At pang-anim, ang mensahe naman class, kinakailangan na maikli lamang, ngunit kung ito ay isang detalyadong memo, kailangan ito nang magtaglay ng sumusunod. So ano ba ito? Sa sitwasyon, dito makikita ang panimula o layunin ng memo. Pangalawa naman, problema, nakasal ang suliraning dapat pagtuunan ng pansin, hindi lahat ng memo ay nagtataglay nito. At solusyon, nagsasad ng inaasahan dapat gawin ng kinaukulan. At panghuli, ang paggalang o pasasalamat, wakasan ang memo sa pamamagitan ng nagpapasalamat o papakita ng paggalang. Dahil class, ang mga bahaging ito ay nagtitiyak na malinaw at kumpleto ang mensahe ng memo. At panghuli naman class, sa huling bahagi ay ang lagda na nagpadala. Kadalasan, inilalagay dito sa ibabaw ng kanyang pangalan sa bahaging mula kay. So, ang purpose nito class is patunayan na opisyal at lehitimo ang memo. Kaya nga mayroon itong perma ng gumawa upang mapatunayang legit talaga ang memo na yan at napapatunay na ito ay nagmula sa tamang pinagmulan. So, yun lang class. Sanaway naiintindihan nyo ang memorandum. At ngayon, upang masukat natin kung naiintindihan nyo talaga ba ang memorandum, meron tayong short quiz. Wait muna class. So, narito pala ang halimbawa ng memorandum. Kung napapansin niyo, 'di ba, meron siyang logo para sa, mula kay, petsa at paksa. 'Di ba, nakikita niyo ang paksa is nakapayak talaga at madali lang na maiintindihan. At ang petsa, hindi siya puro numbers lang. Yung kanyang month, hindi siya naka-number form. Ito ay word form talaga siya, 'di ba? Nobyembre 2015. So yan ang halimbawa ng class ng petsa. At ang lagda, di nyo makikita dyan, pero mag-share pa rin ako ng halimbawa ng lagda class upang mas maintindihan nyo pa yung memorandum sa CMU na kadalasan pinapadala sa amin, especially kapag mayroong suspension. So ibabahagi ko yan sa inyo. Para sa inyong gawain, isulat ito sa isang kapat na papel. Kinakailangan na ipasa nyo ito sa Martes ng whole day. Late, kinakailangan na hindi umabot ng 4 p.m. Alas 4 ng hapon. Kinakailangan na before 4 nakapasa na kayong lahat. Dahil kung sino mang makapapasa ng huli o nakapapasa ng alas 4, hindi ko natatanggapin. Maliwanag ba class? So, I hope na iintindihan nyo. So, ang sasagutin nyo lang dito is isulat ang tama kung ang pahayag ay mayroong katotohanan at mali naman kung ito ay walang katotohanan. At para sa inyong pangkatang gawain class is bibigyan ko kayo ng sitwasyon na kapag ikaw ay kasalukuyang pangulo sa inyong klase o seksyon sa ika-12 baitang, sumulat ka ng isang organisado, malikhain at kapani-paniwalang memorandum para sa klase sa layuning magkaroon kayo ng pagpupulong upang pag-usapan ang mga patakarang susundin sa classroom sa kalagayang new normal bunga ng COVID-19 pandemya. Isulat ito sa buong papel. Pero class, correction lang ha, hindi ito sa buong papel nyo gagawin, kundi kinakailangan na ka-encode ito. At dahil pangkatang gawain ito class, ang inyong mga kasama sa paggawa nito is yung mga kasama nyo rin sa portfolio. So I hope naiintindihan nyo pa at meron pa kayong katanungan, pwede kayong mag-chat sa ating GC para sa inyong mga karagdagang tanong.
So, naway meron kayong naiintindihan class at pagpalain kayo ng buong may kapal. Maraming salamat.